Hello po mga kaguro! I am Marjelina Titabian and I will be your reporter for today's discussion. Ang topic ko po ay Filipino and Global Philosophical Perspective ng Edukasyon. Bilang isang teacher, naniniwala po ako na mahalaga ang maintindihan natin kung paano naaapektuhan ng ating kultura at ng global context ang sistema ng edukasyon. Hindi lang po ito tungkol sa knowledge, kundi pati sa paghubog ng ating identity at responsibilidad bilang bahagi ng lipunan. For today, ipapaliwanag ko po ang topic gamit ang isang simple pero meaningful na metaphor, ang puno, para mas madaling maunawaan kung paano nag-uugnay ang ating local roots at global perspective sa edukasyon. Without further ado, let us begin. Filipino and Global Philosophical Perspective in Education. Ang edukasyon ay hinuhubog ng kultura, kasaysayan at social context. Para mas madaling maintindihan, pwede natin itong ikumpara sa isang puno. Ang bawat bahagi ng puno ay may katumbas na papel sa kung paano nabubuo ang Filipino at global philosophical perspective sa edukasyon. Pero bago natin ito simulan, tayo'y may mga layunin. Sa pagtatapos ng diskusyon na ito, inaasahang una, ma-explain ang Filipino at global philosophical perspective. Pangalawa, maiintindihan kung paano naaapektuhan ng culture at society ang edukasyon. Pangatlo, ating mai-evaluate ang role ng edukasyon sa sustainable development. Unahin natin ang ugat. Ito yung mga Filipino philosophical perspective. Ang ugat ang foundation ng puno. Ito ang sumisimbolo sa ating Filipino values, tulad ng bayanihan, kapwa, at respect for elders. Ibig sabihin, ang edukasyon natin ay nakaroot sa ating identity at community. Hindi lang ito about individual success, kundi para sa kapakanan ng lahat. Trunk, ito yung katawan, ito yung edukasyon system. Ang trunk ang nagkukonek sa lahat. Ito ang sumisimbolo sa education system kung saan pinagsasama ang local values at global ideas. Dito naging structured at stable ang learning process. Mga sanga, ito yung mga global philosophical perspective. Ang mga sanga ang sumasagisag sa pag-abot ng edukasyon sa global level. Kasama dito ang critical thinking, innovation, at global awareness. Ito yung mga tumutulong sa learners na maging globally competitive at open-minded. Mga dahon, o ito yung mga skills and competencies. Ang mga dahon ang visible results ng learning. Kabilang dito ang critical thinking, collaboration, at global citizenship. Ito yung skills na nade-develop sa mga learners. Mga bunga, ito yung mga outcomes of education. Ang bunga ang final goal ng education. Ito yung sustainable development, social responsibility, at equality. Ibig sabihin, hindi lang successful ang learners, kundi responsible din sa society. Sa bahaging ito ng ating pagtatalakay, susuriin natin ang kasalukuyang kalagayan ng pagsasama ng Filipino at global philosophical perspective sa edukasyon gamit ang SWOT analysis. Layunin ng pagsusuring ito na matukoy ang mga kalakasan at kahinaan ng ating sistema. Gayon din ang mga oportunidad at banta na makaapekto sa patuloy nitong pag-unlad. Sa pamamagitan nito, mas maunawaan natin kung paano mapapalakas ang mga positibong aspeto at matutugunan ang mga hamon sa implementasyon. Mula sa pagsusuring ito, magbibigay rin tayo ng mga angkop na rekomendasyon na makakatulong upang mas mapabuti ang sistema ng edukasyon. Isang sistemang hindi lamang nakaugat sa ating kultura, kundi handa rin makibahagi sa pandaigdigang konteksto. Sa pagsusuri ng Filipino at global philosophical perspective sa edukasyon, mahalagang makita ang kabuuang kalagayan nito sa pamamagitan ng SWOT analysis. Una, ang strength o kalakasan. Ang isa sa pinakamalaking kalakasan ng ating sistema ng edukasyon ay ang pagkakaroon ng strong cultural identity na nanatiling buhay ang mga pagpapahalagang Pilipino tulad ng bayanihan, pakikipagkapwa, at paggalang sa mga matatanda na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa proseso ng pagkatuto.
Bukod dito, ang edukasyon ay inclusive at value-based kung saan hindi lamang kaalaman ang pinapahalagahan, kundi pati ang panghubog ng mabuting asal, responsibilidad at pagmamalasakit sa kapwa. Dahil dito, magiging mas makatao at makabuluhan ang edukasyon. Doon naman tayo ngayon sa weaknesses o mga kahinaan. Sa kabila ng mga kalakasan, may mga hamon pa rin na kinakaharap. Isa na rito ang hirap sa pagbabalanse ng lokal at global perspective. Minsan, nagkakaroon ng conflict kung alin ang mas dapat bigyang diin, ang pagpapanatili ng kultura o ang pag-aangkop sa global standards. Dagdag pa rito, may limited support sa implementation tulad ng kakulangan sa resources, training ng mga guro at maayos na polisiya. Ito ang naging hadlang sa epektibong pagsasama ng dalawang perspektibo sa aktwal na pagtuturo. Doon naman tayo sa mga opportunities o mga oportunidad. Maraming oportunidad ang maaaring magamit upang mapabuti ang sistema ng edukasyon. Isa na rito ang improved curriculum kung saan maaaring maisama ng maayos ang parehong Filipino values at global competencies. Mayroon ding pagkakataon para sa global partnerships tulad ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa at institusyon na makakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman, resources at best practices sa edukasyon. Ano naman yung mga traits o yung mga banta? Gayunpaman, may mga banta rin na dapat nating isalang-alang. Isa sa pinakamahalaga ay ang cultural loss, kung saan maaring unti-unting mawala o humina ang ating identity dahil sa labis na pagyakap sa globalization. Kasama rin dito ang inequality at environmental issues na maaaring makakapekto sa access sa education at sa kakayahan ng sistema na maging sustainable at patas para sa lahat ng mag-aaral. Ano naman yung mga rekomendasyon? Upang matugunan ang mga natukoy na issue, narito ang ilang makahalagang rekomendasyon. Una, palakasin ang Filipino values sa education upang mapanatili ang ating identity at maging gabay sa paghubog ng mga mag-aaral. Pangalawa, i-improve ang policies at teacher training upang mas maging handa ang mga guro sa pag-integrate ng local at global perspective sa kanilang pagtuturo. Pangatlo, integrate ang global ideas wisely. Ibig sabihin ay piliin at iangkop ang mga ito ng naaayon sa konteksto ng Pilipinas. Panghuli, i-preserve ang culture habang nag-a-adapt ng changes upang makamit ang balance sa pagitan ng tradisyon at modernisasyon. Sa kabuuan ng ating talakayan, malinaw na ang pagsasama ng Filipino at global philosophical perspective ay mahalaga sa paghubog ng ating edukasyong makabuluhan, inklusibo at handa sa mga hamon ng kasalukuyan at hinaharap. Sa pamamagitan ng pagsusuri gamit ang SWOT analysis, nakita natin ang mga kalakasan na dapat ipang palakasin, mga kahinaan na kailangang tugunan, pati na rin ang mga oportunidad at banta na dapat paghandaan. Higit sa lahat, mahalagang mapanatili ang balanse, ang pagiging matatag ng ating kultura habang bukas sa mga pagbabago at impluwensya ng global na mundo. Naway magsilbi itong gabay sa patuloy na pagpapabuti ng ating sistema ng edukasyon. Hindi lamang para sa sariling kapakanan, kundi para sa mas malawak na lipunan. Ako po ulit, si Marjeline Natitabian at nagbabaon ng kasabihang ang edukasyong may matibay na ugat ay magbubunga ng maliwanag na kinabukasan. Paalam!